Sa San Juan, tuloy ang paglilinis sa mga residenteng binaha kahapon. Plano na raw ng pamahalaang lokal na maglagay ng floodgate para maiwasan ang pagbaha roon. Nakatutok si Victoria Tulan. Si Imelda na taga-barangay Salapan, hindi pa tapos sa pag-iimis ng baha sa loob ng bahay ng kanyang ina. Pinatutuyo pa rin nila ang mga nabasang gamit. Dito sa loob ng bahay namin hanggang dibdib, pero kung lalabas ka, lampas tao na. Hanggang ngayon, nakataas pa ang kanilang mga gamit sa ikalawang palapag ng bahay o kaya sa mga cabinet na ginawa ng kanyang mister. Nakarolyo pa rin ang kanilang carpet. Baka raw kasi muling bumaha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Naglagay din sila ng sandbag sa labas ng bahay. Bagaman sanay na si Imelda sa baha, ang kanilang mga anak, hindi raw maiwasang matakot. Ito yung anak kong bunso, yan. Pag yung alam niyang talagang mataas ng tubig yan, nagsusuka. Kasi natatakot daw siya. Kasi nagkaroon ng phobia nung ondoy at saka nung habagat. Si Joy Reyes naman, nakatabi lang mismo ng ilog ang bahay, patuloy din ang pagmamonitor sa level ng tubig. Kahapon daw ay hanggang binti ang taas ng tubig sa kanilang eskinita. Nung bandang alauna, medyo may tubig na sa kalye, nagtaas na kami ng gamit. Yung mga bata, pinauna na namin sa taas kasi delikado eh. Kahit laging peligro ang pagbaha, wala raw balak umalis sina Joy. Tuwing malakas ang ulan, umaabot daw sa hanggang lagpas tao ang lalim ng tubig sa ilang barangay dito sa San Juan. Kaya plano ng lokal na pamahalaan ay magtayo ng floodgate sa barangay Balong Bato, Salapan at Rivera. Catch basin ho. Kasi kami nasa ibaba kami ng tatlong city. Namely, Quezon City, Mandaluyong, tsaka Manila. 24 oras pa rin daw na nakaantabay ang rescue teams. Nagsiuwian naman kahapon ang mahigit 100 pamilyang lumikas sa San Juan Elementary School Gymnasium. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.